Let's pray. O Diyos, labing gamhanan, Lord. Salamat, Ginoo, sa sini mga takna, O Diyos, nga aniya kami sa balay tiliguman, Ginoo. Nag-idalom si mo presensya, O Diyos. Salamat, Ginoo, sa oportunidad, Ginoo, nga kanunay namon nga naago mo, Diyos, sa pagserbisyo sa imo, Ginoo. Really, it's an opportunity, Lord, nga kami ma-identify namon sa tagsa kaugalingon, Lord, to serve you. Kay dili tanan Ginoo nga tinuga ana ay sa pagsimba dra kanimo, O Dios. Apan salamat, Ginoo, sa imo mga pulong. Ngayon gipadangat nimo sa amo, Ginoo, mo'y nagatulod kanamo, Ginoo, sa pagpanabot nga ikaw di ay angayang simbahon, O Dios. Gani, Lord, aniya kami nining takna, Ginoo. We humbly down ourselves, O Lord, just to feed by your word, O Lord, for this evening, Ginoo. Kinanlano na mo, O Diyos, imong mga pulong, Ginoo, nga amon madungog sa amon mga dalunggan, Ginoo. Lord, that what we inspire us as we walk in our daily lives, Ginoo, as a Christians, as a followers of you, Lord, as your daughters and sons, Ginoo. Gani, Lord, may you fill us with your spirit this evening, Lord. Salamat sa mga pag-provide nimo physically kanamo, O Diyos. Samtang anaa kami sa adlaw-adlaw na mga likuton, Ginoo. But right now, Lord, we ask for your word to feed us spiritually, O Lord. And may you glorify, Lord, sa mga tanan naman ng pang-ubra, O Diyos. Even to this evening, Lord, kami tipon, O Diyos, agud ikaw simbahon. Dili lamang kami magapamati, Ginoo, sa imong mga pulong, kundi ikaw amon simbahon, O Diyos. Kay angayan ikaw nga amon simbahon. Angayan ikaw nga pagabuhatan o pagserbisyo, Ginoo. Gani, Lord, may your spirit be with us once again, Lord. Anoint us. Ikaw man, Ginoo, mag-anoint sa kay Brother Dave, Lord, nga magadala sa serbisyo sa nga kagabiyon. Gabita siya, O Diyos. Agud ang imo mga kanakan, O Diyos, magakaon sa imo mga pulong, Lord. To the rest sa service nga man pagaywaton sa nga gagabi, ikaw magapakamayo biskan pa man sa kauturan, Ginoo, nga nagapamati sa live streaming. Kag sa mga kauturan, O Diyos, nga aniya sa ilang nga balay o sa biskan pa man sa mga karipa, O Diyos, ikaw magatipig sa ila, Ginoo. Gani sa liwat, Lord, ginadayaw ka namon, ginasalig ni ng tanan, ag ginapasalamatan kapag bukas ning serbisyo sa madami sa Christ Jesus. Amen and amen. Sunday morning, 4 o'clock ang ato ni departure. So ato ni naipang tugyan nga dahil ang Diyos magkamay sa aton. Sumbaw nato na Sunday, we will be in heaven. Praise God. I believe it. Hallelujah. Someday we will be in heaven. Yes, we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who obey Him, receive those who accept Him in their heart. Oh, are you ready now? Are you ready now to see Jesus? Are you doing now His will?
waste the time that He has given. Don't waste the time that He has given. Spend the days with Jesus in your heart. Praying always in the Spirit. Always giving glory to His name. Oh, are you ready now to face Jesus? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Let's repeat it. Don't waste the time that He has given. Don't waste the time that He has given. Spend the days with Jesus in your heart. Praying always in the Spirit. Praying always in the Spirit. Glory. Always giving glory to His name. Oh, are you ready now? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face? One more time, are you ready now to face Jesus? Oh, are you ready now to face Jesus? Oh, yes, Lord. Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the King? Are you now ready now to face the King? Are you ready now to face the King? Hallelujah. Oh, praise God. I would like to request Brother Judah sa pagpangamuyo sa atong mga love offering. Lord. Hallelujah. Lord God, salamat ni kagabihon, Ginoo. Isa naman ka pribilehiyo, Ginoo, Lord. And ihatag sa tagsa-tagsa nga mo ka. Tinabuhi, Ginoo, nga bisan pa man, Lord, sa kabugana, Lord, o kawaladon, Lord. Padayon kami maduol kanimo, Ginoo. Padayon kami hallelujah, kasalig sa imong kamot, Ginoo, mas tanang matang, Ginoo, sa among kinabuhi, Ginoo. Dili mo kami makamsan, Ginoo. Hallelujah. Salamat man, Lord, sa mga gasa, Lord, sa mga hallelujah, bunga, sa mga hinaguan, Lord, sa mga kaigsuunan, Ginoo. Kabalik diha kanimo, Ginoo, kay ikaw ang mga tubulan ini, Ginoo. Hallelujah. Salamat, Lord, nga imo kay migihatagan, Lord, ug bahin ning hallelujah, ako ka misteryo, Ginoo, Lord. It's a privilege, Lord, to serve you. Daghang katawhan, Ginoo, they are able, they have all the resources, Lord, and yet hallelujah, wala nila gigamit ang ilang panahon, Lord, para ikaw malagaran. Hallelujah, pero hallelujah, labing gagmay, Ginoo, sa simple. Hallelujah. Imo ka nang gihatag, Lord, nga pribilehiyo, Ginoo. Hallelujah. Bisan pa man, Lord, matupad sa scripture, Lord, bisan pa man maangkon nimo ang tibok kalibutan, Ginoo, kung mawala imong kalag, Ginoo. Hallelujah. Amen. Kagabihon, Ginoo, magapadayon kami, Ginoo, sa pag-alaga diha kanimo, Ginoo. Kabay, ikaw magigkuyog ka namo. Hallelujah. Nga sa among tagsa-tagsa tagipusoon, Lord, nga may expectation kami nga gina. Hallelujah. Gina-expect karong kagabihon, Ginoo, ikaw magapuno sa among kasing-kasing, Ginoo. Hallelujah nga. Sa padayon sa pagdagan sa panahon, Ginoo.
Hallelujah. Imo kaming punon, Lord. Tagaan mo kaming kalipay, Ginoo. Hallelujah. Nga dili kami samtang kapaabot kami mo Ginoo sa imong pagbalik, dili kami magkataka, magkakapoy, Lord, kundi padayon mga tubo. Hallelujah. Aming gugma, Lord, sa pag-alaga niya kanimo. Oh, hallelujah, Ginoo. Bisan pa man, Lord, sa mga malabot namo, Ginoo, mga plano, Ginoo. Hallelujah. Pero ikaw ang nagapahanugot, Ginoo. Alam sa imong kabubuton, Ginoo. Gabihon, Ginoo, wala kami mahimo sa imong paglingon, Ginoo. Kundi hallelujah, ginasalig namo diha kanimo ang tanan, Ginoo. Ikaw man nakabalo, Ginoo, sa among ugma, Ginoo. Gabihon, Ginoo, ikaw maghikot, tagsa-tagsa ka namo, Ginoo, bisan pa man ang mga magdala sa mga mensahe, Ginoo. Sagda nimo, Ginoo, nga imong pulong, Ginoo, nga imong sentro ni kagabihon, Ginoo, is among isikway, tagsa-tagsa namo og galingon, Ginoo. Hallelujah. Di imong pulong hallelujah, magasiga sa among tungod. Kagabihon, kinabalik na mong tungog, himaya, o pasalamat. Nesbog mo ng Kristo Jesus. Amen. Oh, glorify the Lord, for He is worthy to be praised. Hosanna, Hosanna, blessed be the rock of our salvation. Glorify the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, glorify the Lord. more time, Hosanna, Hosanna. Blessed be the rock, blessed be the God of my salvation. Hosanna, blessed be the God, blessed be the God of my salvation. Blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Amen. Hallelujah. Palakpakan nato tubuhin nga Diyos, mga kaigsunan. Magkabulahan ngayon, amen, sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah, sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. I believe nga kitang tanan may mga
personal kita nga mga pakig-angot sa Ginoo. Hallelujah. Subusa, I believe nga wala pa kita giadto sa balay teleponan mga kigsunan, giandam na kita sa Ginoo. Hallelujah. Bisan gani sini nga kagabihon mga kigsunan, sang nagapatubang ko sa simbahan, kami ni Mrs. nagasakay sa motor. Ako ang nauna nagasulti og something unsa ako isulti bilang opening sa serbisyo karon, because my mind tells me nga ako ang modala sa mensahe. Pero pag abot ako dire, ginad kong pastor nga ako kuno'y modala sa mensahe. Kaingon ko nga there's something kita ra mo makabadya gana dapat may individual touch ta sa Ginoo nga makaingon ta nga pasalamat nato Ginoo mga kigsunan nga kanunay sa nagakuyog nato, wala siya nagabiya. Sorry lang kay medyo emotional ang approach, but ang mga coincidences sa kinabuhi ba akong recognize nga Ginoo tanan ang nagapahimutang. Hallelujah. So blessed be the rock of our salvation. That is our typos mga kaigsunan. Since we meet this salvation, we meet God in our lives, everything becomes so sweet, so simple, so true sa atong kinabuhi. I think sa Ginoo ra ta makapakita sa atong tinud-anay, sa atong kagalingon, ang pinakasulod sa ato ang sulod. Sa Ginoo ra nato maplastar ang tanan. Hallelujah. So sa kabay pa ang Ginoo magapanalangin sini nga gabi mga sunan as we go along with the service. I would just like to read once again Ephesians chapter 1. I always read Ephesians chapter 1, no? Kaya again, mga kigsunan, Ephesians chapter 1 is a great message in the Bible. Nga diri na to maplastar, makita ang katuyuan sa Diyos ng kinabuhi. No, I would like to read na lang ta sa verse 9. Sugot ta sa verse 9. Kay diha sa tanang kaalam ug pagsabot, iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyahang kabubuton. Hallelujah. In English it says, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself, mga kigsunan. Iyang gipadayag ang maong tuyo, ingon nga usa ka laraw, nga pagatumanon inigabot sa tukma nga panahon. Laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang. So dako ni siya nga konsepto mga kigsunan sa tuang pagka-Kristohanon. No, kaning giingon diri nga that He might gather together in one all things in Christ. Because the whole purpose and the program of God is centered in Christ. I hope nga ato na sani may reflection kita diha mga kigsunan. Amen. In verse 11, pinaagi kang kinsa usab kita nahimong panulundon. Kita ginbutan ang daan sumala sa katuyuan sa pagpalihok sa tanang mga butang, sumala sa laraw sa iyahang pagbuot. So kaning tanan mga kigsunan, giingon sa Biblia, ginbutan na sang Dios ng daan. Hallelujah. Sa iyahang pagbuot diri sa tuang tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen. That's why I really appreciate the inspiration of Paul towards these writings in Ephesians. Because nagahatag kinig usa ka solido mga kigsunan, amen, nga pagsabot para kanato nga kita di ay ginpili, gingon diri ginpili na kitang daan sa Dios, no, in verse 4 sa mao nga scripture, pero wala ning hunong ang Dios sa pagpili kanato mga kigsunan.
even the affairs of our lives, ginbutan sang Diyos. Di mo malipay, anak, mga kaigsunan. Hallelujah. No? That we should, Cebuano, aron kitang mga unang na nagpanoo kang Kristo, makakinabuhi alang sa pagdayeg sa iyang himaya. That's why, mahimayaon gid ang atong kinabuhi Kristohanon. Kanunay kitang naghatag og pagdayaw sa Dios. Kanunay kitang nagaglorify sa ngalan sa Ginoo, mga kaigsunan. Hallelujah. Pinaagi kaniya usab kamo sa pagkadungog ninyo matungod sa ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. Og sa nanagpanuon na kamo kaniya, gitimrihan kamo nga ang timri mao ang gisaad nga Espiritu Santo, mga kaigsunan. That's why I can say sa chapter 1 sa Ephesians, mga kaigsunan, murag from the start to finish, God is working in our lives. Amen? Kaya gingon sa Ephesians chapter 2, verse 10, nakita mga workmanship kita sa Ginoo, mga kaigsunan. Hallelujah. Our pastor is preaching that line last week or 2 weeks, that we are workmanship of God, created in Him unto good works. Hallelujah. So tanan diri, pero ang chapter 1, mga kaigsunan, nagasugid-gid, nga from the start to finish, mga kaigsunan, ang Diyos nagbuot sa atong kinabuhi, o wala lang niya kita ginbutan, mga kaigsunan, ginpadala niya ang Espiritu Santo bilang timbre sa tuang pagpangalagad. Hallelujah. So, diri lang ko, mga kaigsunan, naghampatag basahon karon, pero para makapungko ta, pero padili pa na mangamuyo sa tama, kaigsunan, na manugyan kita. Kanimo, O Diyos, labing balaan, O Lord, sining gabi, nagpasalamat kami sa katigayunan sa gyapon sining serbisyo, Ginoo. We know that we cannot do elsewhere or nothing else, but with you, O Lord, in our side, all things becomes possible, for there is no impossible things in the living God. And now, Lord, we are approaching on your message, Ginoo. Kakabay pa, Lord, nga ikaw panalangin niini, Ginoo. Bisan pa man sa mga inspiration, Lord, nga imuhang ginbutang ng daan sa akuang nagipusoon. Sa kabay pa, Ginoo, ikaw manalangin sining gabi. O kanimo, Lord, kami paubos, pinagi sa pagpangayo, Ginoo, o mga pasaylo, Lord, sa mga kalapasan na mo, Ginoo, sa among mga kakulangan diha kanimo. But altogether, Lord, when we fall down, when we are broken, when we are hurt, Lord God, we always say nga, mga lagad gid mi kanimo, Lord, no matter what, because, Ginoo, kanimo kami nakakaplag sa amuang kinabuhi. Hallelujah. Salamat, Lord, sining gabi, nagakalipay kami sa pagpamati, Ginoo. Ikaw ang Diyos, nga among gitugyanan, sa ngalan ni Kristo Jesus, among ipamuyo kini. Amen o amen. So, pwede na kita magkapungko, mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Kung sino yung gabi, mga kaigsunan, gibasa na to diri. Again, in Ephesians chapter 1, matikdan ninyo kanunay kung nagabalik sa Ephesians chapter 1 every time I do services. So, sino yung mga tion, mga kaigsunan, I would like to speak on the purposes, the will of God, o ang iyahang pleasure sa ato ang kinabuhi, mga kaigsunan. Hallelujah. So, kaning tanan nga mga term, ato ang makit-an diri sa Ephesians chapter 1. That's why I really appreciate the wording of God through Paul diri sa chapter 1. Kaya in verse 9, na makita nato diha, having made known unto us the mystery of His will, according to His pleasure, which He hath purpose in Himself. So makita na to, mga kaigsunan, nga ang will, ang kabubuton sa Ginoo, mystery, giingon ni Pablo. Hallelujah.
mystery, pero iyahaning gi-purpose, iyahaning gintuyo, mga kaigsunan, iyahaning ginandam, niya nalipay siya sa pagpatuman na niini, mga kaigsunan. Hallelujah. Nalipay siya sa pagpatigayon sa iyahang mga plano. And kung lantawon nimo, there are two scopes nga makita nato diha. First is ang lakaw sa Dios gikan pa sa sinugdan, kung ato ang suguron kana sa sinugdan, pero dili na lang ko mo plaster kay diha because gabi naman ron, no? And I will go straight sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, mga kaigsunan. Hallelujah. No? So bangod kay actually when pastor said your heart basi daghang kag load sa imong heart dira karon, actually I started the day with daghang obra, but this meditation, this inspiration, mga kaigsunan, gikan pa ni atong niligad nga Sunday nga nagpaagbalukan mi kay mao na akong gidala, mga kaigsunan, nga mensahe. And nalipay ko, mga kaigsunan, sa although nga dugay naman tang gitudloan nga kita ng mga kaanakan sa Dios, ginpili na ta sa Dios sa wala pa matukod ang kalibutan. Amen. But to the point nga maghuna-huna ra ta diha ra kutob atong hunahuna, mga kaigsunan, makulang na siya, portion ra na sa programa sa Dios. Because last time gin plaster na to, we are at the end time. Nagahinapos na ang panahon nato, mga kaigsunan. That to think nga ginpili ta sa Dios sa wala pa matukod ang kalibutan, God is constantly watching over our affairs. Sige siya og lantaw, sige siya og bantay sa ato ang mga gipanghimo. Sige siya lantaw, sige siya bantay sa ato ang mga lakaw sa ato ang kinabuhi. I will make it more personalized, mga kaigsunan, kay kung moagi pa ko aning church ages, we know how God established the church ages without the knowing of the people nga naa diha. Even the stars messenger, they do not know what they do. They just acted what God has purpose sa kinabuhi nila, mga kaigsunan. Nya kita pa nga nakahibalo sa purposes sa Dios. Hallelujah. Kita pa nga nakahibalo kita sa mga programa sa Dios. Amen. Because when the seventh seal was opened, it's not a forward message, but it's a backward message, mga kaigsunan. Dili siya mensahe nga moabot pa sa unahan. It's a message that been unfolded in the ages, but just revealed in the last days. Hallelujah. That's why we could not commit any messages in the message nga forward message pa. Hallelujah. First, ka-live stream tano, pero first, mga kaigsunan, di mo kugutan ni gusto nga magbuhing mga term nga for something nakadiretso gid sa pagkuan sa mga panidugan sa uban ba. But of course, my meditation always strikes me nga when we have a forward message, when we have a message of our day, not even the message of our prophet, mga kaigsunan, number one, we will be maglisod ta sa gitawag nga identification. Because actually, there are ministers, there are messages nga moingon nga naata karon sa message sa fivefold ministry, and which is very, very true. But I should say, mga kaigsunan, that fivefold ministry has been working all down pa sa ages, all down pa sa mga apostolic age. Pagkahuman sa panahon ni Kristo, mga kaigsunan, those fivefold ministry has been gagagasigi na siya, mga kaigsunan. That's why you cannot commit nga imuhang identification fivefold ministry. You need to have an identified message of your day. That's like Paul has a message for this day. Irenaeus Martin Columba has a message for this day.
And even Brother Branham has the message of his day, mga kaisunan. Amen? And which identification would you like to identify kung ikaw papilion? No? Or would God identify a message of a fivefold ministry, which the message was taken from the major messenger, mga kaisunan? Amen? Na ay identification ang panahon na to karon, hallelujah, naglayo ko sa puwan ko and I want to personalize it, pero amen. Na ay identification, we want to be identified the message of the last day, mga kaigsunan. No? Dili nga kargahan o message nga fivefold ministry. Because actually fivefold ministry is an operation of God through the church. Para sa pag-perfect, gibasa man to ni pastor. But kung rapturon abi, i-identify ka, what message would you be identified? On the fivefold ministry or on Brother Branham's message? So, anyway, mga kagsuna, no, it's like something, palihog lang ako, very personal na sa tuwang church, no? Because I really wonder nga may mga emphasis sa fivefold ministry. Which we know nga ang fivefold ministry dugay na nang ga-workout sa ages, gibili na sa Ginoo. No, diha sa inspiration ni Paul sa Ephesians chapter 4, no? Kanunay man ta nagibasa. No? Because there are saints po na isla gyapon diha sa mga ages, no? Hallelujah. So that's why because of this message, mga kaisunan, amen, wala na nato nakablakan ato ang kaluwasan, kundi ang ato ang identification bilang mga Christian kita. That's why we need always to be identify ourselves in behalf of the people, sa guwas man, sa sulod man, no? Nga kita, mga Kristohanon kita, nga taga-ulahing panahon. Hallelujah. We need to identify ourselves as Christians so that makita ni mong kagalingon nga separated ka from other people sa kalibutan. Though we do not put barriers, no, nga di na lang kita mo kuan sa, but lahi ang Kristohanon kung nagkinabuhi ka, identified ka as message believer. Amen. Dili na ta mo go narrow down ana mga kaigsunan. Hallelujah. And I was happy nga ang pastor na to nagmaymay kanunay sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Paano kita magkinabuhi, mga kaigsunan, bilang mga tinawag sa Diyos, o backward to gamay, paano kita ginpili sa Diyos, mga kaigsunan. No? Hallelujah. It's always gigingon diri sa mensahe. No? Now, that's what we are here for. That's my message. Has been all along is the Word of God. We must hold to that regardless of what. That's what we are here for. We must hold, no, the Word of God. We must hold to that regardless of what other taking place. Always stay with the Word. Always check your motives and objectives. I-check na to atong motibo. I-check na to atong objectives. If it is according to the Word of God, it isn't, leave it alone. But if is the Word of God and lines up with the Word of God, then hold to that. Hallelujah. Kung ako nung motibo, atong objektibo, line up sa mensahe, mga kaigsunan, dira ta mo hold. No? Not just sa doctrinal nga side, no? But on the how we live the message, mga kaigsunan. Hallelujah. It's the Word of God. No? So now, I would like to read Romans chapter 9 to establish purposes of God sa ato sining gabi. No? 17. For the scripture saith unto Pharaoh, even for the same purpose have I raised thee up,
that I might show my power in thee, and in my name might be declared throughout all the earth. Therefore, hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will harden. Thou wilt say unto me, why doth yet he find fault? For who hath resisted his will? So kaning purpose sa Ginoo, mga kaigsunan, mao ni ihang tuyo. Hallelujah. No, gingon ni Pablo, mystery. No, mystery of his will. Hallelujah. Then he purpose it. Kay bisan si Pero gani sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan, may purpose si Pero sa iyang kinabuhi. Amen. No? Para unsa kuno? Para ma-display ang gahom sa Ginoo diha kang Pero. Hallelujah. Nay, thou wilt say unto me, why doth he yet find fault? For who hath resisted his will? Nay, but, O man, who art thou that repliest against God? And shall the things formed say to him that formed it, why hast thou made me thus? Amen. Kani siya mga isuna, no, dako gini siya nga kalabutan sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Because giingon diri sa Cebuano na nalmian ko ani just a simple 20. Nganong giingon man ako nimo niini pagbuhat. Hallelujah. No? Naanay naka pangamuyo ninyo or nakasulti ani sa Ginoo nganong giingon niini mo kung pagbuhat, mga kaigsunan. So I always so touched with this verse, mga kaigsunan, no, bisan may doctrinal siya nga side, pero ginbuhat man kunta sa Ginoo, amen. Dili naman na nato, di naman na bago sa tua. Ginpili kita sa Ginoo sa wala pa matukod ang kalibutan. Hallelujah. No? Pero kani silang pero, o ang uban pa ng mga tao sa Biblia mga sunan, God has also chosen them before the foundation of the world. No? But on a different line. But on a different program. No? That's why, grasya sa Diyos, mga kaigsunan, that we are in this line of service before God. Kay bisan nga si Brother Branham, nanamian ko sa giingon niya nga, abisan o pa-imperno magiko Ginoo, dayawon gyapon ti ka sa imperno. Hallelujah. No? Because he understand his line of service towards God. That's why, kani atong pagpangalagad, no? Ulan, init, Maria, atong pagpangalagad, mga kasunan. If we understand the line of service that we have towards God, hallelujah, we will be joyful in our ways. We will have pleasure in our ways, mga kaigsunan. No? That's why God has a pleasure on His purposes. Sa pagpatuman niya sa iyang mga purposes, nalihamuot ang Ginoo sa iyahang pagpatigayon sa tanan niya mga butang, mga kaigsunan. Hallelujah. That's why kita pa ng mga subject kita sa mga purposes and plans of God. No? Though we are just minor, that's why the fivefold ministry was given to us, because even if this is a minor, a minute ministry, still God has a great no, pagtagad, mga kaisunan. No? Because even the sparrow, wala mga tagak sa langit, mga kaisunan niya, wala may balaan sa Diyos. Hallelujah. That's why we are so blessed by God to have been revealed. No? Ginpadaygan kita ani nga mga mysteries atong panahon. Hallelujah. Ginbasa sa ato ang Exuon, Brother John Mark. This is a golden age. This is an age of opening or revealing all the mysteries, mga kaigsunan. And then, kita ang mga subjects sa mystery sa Diyos. Hallelujah. No? That's why we are so blessed to have this message. That's why nakaingon ta sa itong kagalingon, magkinaunsa sa itong kinabuhi, Lord, manimba jud ko nimo. Hallelujah. Mga lagad jud ko nimo. Because we know how God, no, ginpatigayon niya nga itong tagsa-tagsa kinabuhi ining mensahe. And it's not an easy thing.
Labi na kung lantawo ni mo mga kisunan that there are so may baga kayong clouds sa mensahe karon. Anya napatigayon ka sa sakto nga butang by faith and we praise the Lord. Hallelujah. Oh? It's not something lihok pa sa kamot sa tawo mga kaigsunan. Lihok pa sa ato ang pastor. It is really God nga nagbutang kanato aning mensahe. Hallelujah. Oh? So that's why, padayon tano, what if God willing to show His wrath and make His power known, endured with much long suffering, with the vessels of wrath filled to destruction, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which had afore prepared unto glory. Na ay vessels sa wrath, na ay vessels sa destruction, but na ay vessels of mercy. Hallelujah. Ato masahon mga kaigsunan ang gisulti ni Brother Branham sa Sardinians Church Age. Gingon niya, since the portion of this word is hard for the human mind to grasp, it must be accepted and believed by faith. Wala kay laing himuon mga kaigsunan but to accept and to believe it by faith. Now we all know that the very foundation of serving God is by faith and believing the word. Hallelujah. No? Soon some will be offended by what I have set forth because they fail to understand the sovereignty of God, which set forth that God is God, and because He is God, one cannot defeat His counsel. God is God, and because He is God, no one cannot defeat His counsel. Hallelujah. There are scriptures nga tumabasa diha, pero padayonon ako ni, defeat His counsel or thwart His will and purpose. That's why this night, mga kisunan, I just like to establish the will, purposes, and pleasures of God. Hallelujah. But He, being omnipotent, is ruling all the affairs and is doing whatever He will with all His creation, because we all were created for His good pleasure. Ang tanan ko no, ginbuhat para sa good pleasure sa Ginoo. Sa iyahang nahamutan niya mga kaigsunan. Hallelujah. Therefore, as Paul say, if God should take of one lump of clay, make of the same lump one vessels unto honor, one vessels unto dishonor, then who can be offended and cry against God that He has the right to do this on the grounds of creation alone? Hallelujah. We cannot deny, yet He went even farther, for according to Romans 14, atong ibasa, we have a irrefutable proof na atay pruweba nga dili malalis that Jesus paid the purchase price of the whole world, and therefore He can do as He wills with His own. Tungod kay ginpakamat yan sa Diyos ang atong tagsa-tagsa kinabuhi, He has the preeminence to do what He will own, mga kisunan. Unsa iyang tuyoon sa atong kinabuhi. Amen? That's why dili kita magtaka kanunay sa atong pagpangalagad sa Diyos if there are downsides sa atong pagpangalagad, and that is just common according ni Brother John Mark. That's why ginhimo ta niya nga mandadaog mga kaigsunan para ginhatag na niya ng mga pagtilaw sa atong kinabuhi para mahimo tang mandadaog. Though we are overcomers in Christ Jesus, mga kaigsunan, pero sa atong tagsa kinabuhi, if wala tay daogon, then we cannot be called an overcomer. Just very basic, no? Mga kaigsunan, that's why nangalagad ta, there are trials, and the trials, are lead for our
kadaugan, mga kisunan. And when we overcome, when we have victory in our lives, we praise the Lord for that. And God is happy nga kita kanunay nagabalik ta sa ato ang pagpasalamat diha sa Ginoo, mga kaigsunan. Hallelujah. No? Kung may mga pagtilaw, kung may mga kapakyasan man gyud, failures atong kinabuhi, kung kabaluta mo balik ana sa plano sa Dios, always ang Ginoo mahamuot sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. No? Because sa pagpatuman niya sa iyang creation, pagpatuman niya sa mga plano, nahamuot siya ani, mga kaigsunan, nalipay siya. No? That's why si David nag-ingon, ihatag ang imuhang kalipay diha sa Ginoo, and He will give you the desires of your heart. No? Giuna na niya ang pagpaghatag, mga kaigsunan, sa kalipay sa pagpangalagad para tumano niya or matuman ang atong mga handom sa atoang kinabuhi. Hallelujah. No? No? Isaiah 55. Verse 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down, and the snow from heaven returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be goeth forth out of my mouth, and it shall not return unto me void. Hallelujah. But it will accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereunto I sent. Basahon ako sa Sibano. So, sa ingon ni ini, mauman ang akong pulong nga nagagula sa akong mga baba. Kini dili mo balik kanako nga walay kapuslanan. Hallelujah. That's why ang kapuslanan ani, ang end ani, mga kisunan, is how we glorify God in our lives. How we thank the Lord sa mga gagmay lang ng mga batang sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. Bisan lang sa mga bagay nga ginatagbo sa Dios ang atong mga kalanon sa matag adlaw. Amen. That's the will of God in our lives. Remember the Lord's model prayer, mga kigsunan. No? Our Father who art in heaven, no? Hallowed be your name. Thy kingdom come and thy will be done. No? Ang iyahang kabubuton maoy matuman, mga kigsunan. Amen? And He goes farther on, give us this day our daily bread. Hallelujah. No? That's why, bisan sa mga pagkaon, bisan sa mga financial, mga kisunan, how we ought, how we thank the Lord, how we overplease with the goodness of God sa atong kinabuhi. Amen? So, ay ginbasa na to ang giingon ni David, no? Sa Salmo 23, sa last nga verse, mga kisunan. Hallelujah. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen? Ug diha, kabalo ba mga kisunan, no? Na-realize nato nga diha ang mga tinutuyo sa Dios sa atong kinabuhi. Dili di ito pasagdan sa Dios, mga kaigsunan. Hallelujah. No? Bisan sa manghihana ng mga bagay, kabalo ang Dios mutagbo sa atong kinabuhi. Sa mga financial nga side, kabalo ang Dios sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Hallelujah. And He said, ang akong pulong, dili mubalik kanako nga walay kapuslanan. And then, kung dili nga kini magatuman sa akong mga gikahimutan, o kini magapauswag sa mga butang tungod ni ana, kini akong ginpadala. Hallelujah. No? Magatuman sa akong mga gikahimutan, mga kaigsunan. Hallelujah. So this word from God was sent. Amen.
So that when it will accomplish its purpose, nahimuot ang Diyos ani mga kaigsunan. Hallelujah. And as we are part of God in Christ, we could say nga we are also the Word, mga kaigsunan. Amen? That's why, ginuna sa Diyos, no? Balikan na ito ang Ephesians, ginuna sa Diyos ang pagsalig ni una kang Kristo, mga kaigsunan, because una si Kristo ang katumanan sa iyahang mga pulong, and then ang iglesia sa Diyos. Tanawa mga kaigsunan ang sequence, no? Christ, dayon ang iglesia sa Diyos, dayon mga kaigsunan. No? So after the blessing of God to Christ, ang iglesia dayon sa Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah. And we are the members of the church of God in particulars. Hallelujah. No? That's why we are just lively in serving the Lord. Amen. Wala kita kataka sa pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsunan. Makataka pa ka sa pagpangalagad sa Ginoo, ginplasta na sa Ginoo imong future. Wa kay problema sa imong future mga kaigsunan. Hallelujah. No? Just want to encourage, no, mga kaigsunan, this is just an evening service. Hallelujah. I hope mga kaigsunan na wala nato ang deadness sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Bisan mga sako kita, pero dili kita deadness sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. We are so close to God that we can say nga ang Ginoo padayon gyud nga naglihok sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. No? Di na lang kumusulti daghang mga panghitabo nga atong makit-an, no? Makaingon ganita paano nga ang Diyos gani nagpatuman sa kabubuton sa tagsa kinabuhi sa ubang mga tao? No? Kay last time na ay healing service dito dahil sa Escalante. No? Prophetic healing, iyaharang pangamuyuan, matumba, or tayhupan ra, matumba, pagtindog ayo na mga kaigsunan. Kung ikaw Kristohanon ka, kung ikaw message believer ka, paano nimo lantawo na nga mga bagay? No? Kung makaingon ka nga kanidi ang pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsunan, no? Nagasubay kita sa kabuton sa Dios sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. If that is the way God gin brought out ang iyang manifestation sa iyang word diha sa ilaha, no? Kita pod mga kaigsunan. Unya kita pa nga we've been revealed, no? Ginpadaygan kita sa usa ka dako nga pinadayag sa misteryo sa tinago sa Dios mga kaigsunan. Familiar sa seventh seal, hallelujah. The seventh seal was revealed in our day, was revealed in our midst. No? Because kung mga Christians kita, no, even kung mga message believer kita, no, that's why si pastor moingon nga basta mensahe gani always mga deep things ginadayon ang kuan diha. Why? Revelation 10:7, mystery dayon ang ginasigutan. No? But kung nabalaan nimo ang mystery, unsa may kaayo sa mystery nga ihatag sa imuha? Kung nabalaan nimo ang mystery sa Ginoo. No? Unsa may mahatag sa atong kinabuhi kung nabalaan nato ang mystery sa Ginoo? Is it head knowledge? That's why we go on living the word mga kaigsunan. We go on serving the Lord. Taman sa ato ang matinguha sa atong kinabuhi nga maalagaran nato ang Ginoo. Hallelujah. Because for me to do good is God's prerogative in our lives. Maayong mga tao ang mga kaanakan sa Diyos, but that is God's prerogative sa kinabuhi sa mga anak sa Diyos. Because ang iya sa Diyos will produce good, mga kaigsuonan. No? That's why we can say that we are blessed beyond measure sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan. We are really blessed beyond measure by God. No? Because we could not say anything else but blessed be the name of the Lord.
No? Have you glorified God in your lives? Sa tagsa-tagsa niyo nato kinabuhi? On a daily basis atong kinabuhi, mga kaigsunan, could we say that we glorify God on a daily basis atong kinabuhi? Because diha ang end goal sa Dios sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, dili ni siya mobalik sa iyaha void. No? Magabalik ni sa iyaha nga may mga pagpasalamat, nga may mga pagdayaw sa Dios. Nga may mga pag-ubra sa ministry sa Dios, mga kaigsunan. Hallelujah. No? Second Timothy 1, verse 9. First Timothy. 2 Timothy 1, verse 9. Who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given in Christ Jesus before the world began, but now is made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and has brought life and immortality to light through the gospel. Wherefore I appointed a preacher, an apostle, a teacher of the Gentiles. Hallelujah. Si Paul ni mga kaigsunan. No? Pero gingon niya diri, not according sa atong mga works, but according to His own purpose and grace. So ang nagpalihok sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, ang purpose sa Dios o ang grace sa Dios. Even bisan gani si Rick Warren, mga kaigsunan, naka-recognize sa purpose sa Dios sa iyang kinabuhi. No? Ningon siya gidha siyang libro, no? The greatest tragedy of life is not death, but a life without purpose. Hallelujah. No? So we can also say, mga Christians, as we are, no? We can also say ang greatest tragedy, dili ang kamatayon, because sa kamatayon sa Christian, katulog ra mga kaigsunan. No? But we are presented by a purpose of God. Gipresentahan ta sa purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. That's why we strive to live for that very purpose that God has called us. No, who hath called us, who has saved us. Ginluwas kita sa Ginoo, gintawag kita sa Ginoo mga kaigsunan for a very purpose sa atong kinabuhi. Hallelujah. No? Na I believe kabalo kita kung ano ang mga purposes sa Diyos sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. No? That's a personal question, mga kaigsunan, kung ano ang mga purposes sa Diyos sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Maybe your purpose is not my purpose. No? Your purpose is not Brother John Mark's purpose. Hallelujah. Daghan lain-lain tag mga purposes sa Diyos sa atong pagpangalagan. That's why ang giwalis ng pastor, he give gifts different one to another. No, nagkalain-lain ang gasa sa Dios nga gipanghatag kanato mga kaigsunan. No? So we can live happily in the Lord because we know how to serve God. Hallelujah. Amen. Kabalo kita mga lagad. Kabalo kita kung paano mahamuot ang Dios sa atong kinabuhi. Paano ang Dios maglihok sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. We could recognize. Hallelujah. In the very purpose that God, kaya iyang giporma mga kaigsunan, diha kang Kristo Jesus, siya ang sentro. Di na lang ko mo expound diha nga bahin. Pero maulan ni mga kaigsunan, no? All things, ang tanan nga mamutang sa iglesia, no? Mabalik nimo tanan kang Kristo Jesus. Hallelujah. No? Gingon sa Acts chapter 2, nindot ni
Ye men of Israel, hear these words. Acts chapter 2, verse 22 to 23. Hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and by wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. 23, magsunan. Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. Hallelujah. Ye taken and by wicked hands have crucified and slain. Ingon diri mga igsunan, determinate counsel. Kumbaga determina sa Dios ang iyahang kahimuan diha kang Kristo Jesus mga kaigsunan. Hantod niya siya namatay o gilansang sa cross. It's a determinate counsel of God and foreknowledge of God nga si Kristo Jesus mahimong hiana makisunan para luwason ang katawhan. But take note, God is determined to do that para sa atong kaluwasan mga kisunan. Unya diha ta mokuha sa tuang determinate counsel diri sa atong tagsa-tagsa kagulingon. Because when God, iyahang giplastar sa akong mga kisunan na, when God formed Jesus Christ or have for knowledge in Jesus Christ, naata diha kang Kristo Jesus mga kaigsunan. Kung ato nang i-drawing na sa atong mga elders, knowledge of God, His thoughts, unya ang individual nga mga dots that comprises us, kita nga mga believers, because God has also had thought of us, na siya'y panghuna-huna diri kanato mga kaigsunan. Amen? Unya, kang Kristo Jesus, He is determined to do what He will, what His purpose to Jesus Christ's lives. That's why God is also determined to do what His purpose in our lives, mga kaigsunan. All we have is subjection to God's Word. Ang atong mahimo ang pagpasubmitar sa pulong sa Ginoo. I know I am speaking, mga kaigsunan, as something very common natong mabatian. But what is the extent of your submission and what is the degree of your submission to God? Is it 100% or not? Because it will matter sa ato ang pagpangalagad sa Dios. Kung dili 100% ang ato ang pagpasubmit, dili 100 to the extent sa atong kinabuhi ang pagpailalom sa pulong sa Dios, it will matter sa ato ang pagpangalagad sa Dios, mga kaigsunan. Hallelujah. And take note, God is always happy seeing you doing His work. For we are the workmanship of God. That's why nangin malipayon ang Diyos sa pagpatuman siyang mga pulong, nahamuot ang Diyos sa pagpatuman siyang mga purposes sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Hallelujah. And now God, na siya'y plano po sa atong kinabuhi. You know, Christ is the mystery of God revealed. Ingon diha, now God had a purpose and a hidden mystery. Kung mo na tumatian. And that's what I want to speak on the church this morning. The hidden mystery of God that it had in His mind before the Word ever began. And how that it's unfolded itself right down to this present hour that we are living. Then you will understand clearly. Then you see on I believe what is being done. Makita nato kung unsa kuno ang gihimo sa Dios, ang gipanghimo sa Dios. Hallelujah. That's why it's something to me, mga kisunan. Now, when the seventh seal was revealed, makita nimo diha ang mga gipanghimo sa Dios hantod sa ato ang tagsa-tagsa kakaugalingon, mga kisunan. Because you can now point your origin to the Word of God that was revealed in our days, mga kaigsunan. Kanuna ito na mabatian, recognizing your day and its message. Luther has a message, even Noah has a message. Moses has a message.
The end time church has a message, mga kaigsunan. It's where the origin, no? You can trace up the origin of our lives sa Ginoo, mga kaigsunan, as He hath revealed His word, the seventh seal in our midst. Dako ang emphasis, no? That's why daghan kayo aning mga kuan karon, mga Son of Man ministry. Dako kayo ang emphasis sa Son of Man ministry sa ato ang kinabuhi, mga kaigsunan. No? Dili ako gusto maadtog mga doctrinal side, but siyempre mga kaila naman ta diri, kita-kita naman diri, mga kaigsunan, no? That's why na ako diri sa side nga kung paano nato nabatian naman ni nato nga mga pulong sa Dios, ginplaster naman ni sa tong pastor, mga kaigsunan, how we live on it, on what manner we approach God towards the message that you have heard in this church. Hallelujah. No? Dili man ta ingon nga mangimon ta, mga kaigsunan, nga grabe ang ilahang pagkinabuhi sa mensahe nga ilahang nadawat, no? And then kung mobalik na ta sa tuang kaugalingon, mura tag ma-left behind. No? But not totally nga na-left behind ta, mga kaigsunan. But again, God is always working in our midst, in His ways sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Walay ulahit, walay una sa Ginoo. We remember that, mga kaigsunan. Walay na ulahit, walay na una sa Ginoo. No? That's why unto your own calling, unto our own calling sa tagsa-tagsa nato kinabuhi, we know, we try to understand how God is working in our lives. Kumbaga, galihok ba ang Ginoo sa atong kinabuhi? Nakapamungkot mo na, mga kaigsunan, sa inyong kaugalingon? No? Naabay paglihok ang Ginoo sa atong kinabuhi. Naabay pagpadungag ang Dios sa pagtubo sa atong kaalam, sa tubo sa atong pagtuo, o nagatubo ba ang atong temperance sa Dios? Nagatubo ba ang atong paghigugma sa Dios, mga kaigsunan? Kasi dugay naman tang nangalagad. Amen? Kami, 10 years na may sobrang nangalagad. Yeah? So, on the manner of how you approach God, kung paano nimo nakitaan, no, or nasapuan sa imong kinabuhi ang tinutuyo sa Ginoo, ikaw, mga kaigsunan, ang damor nga nagpasalamat sa Dios. No? Damor nga malipayon nga naninimba sa Dios, mga kaigsunan. Damor nga sa matag adlaw sa imong kinabuhi, though there are rejections, but you are still happy. No? Dili man mao ang imuhang kahamtangan. No? Dili man ni mao ang atong nakahamtangan sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. No? We are bound with God. We are bound in Christ. In heavenliness in Christ, mga kaigsunan. No? It's just very profound thing. Akong ginapanghambal, mga kaigsunan. What encourage you this evening, mga kaigsunan. Malipayon kita ng alagad sa Diyos, knowing that God has a purpose in our lives. And it's not a mean purpose. Dili sa simple nga purpose. Kundi dako ang tinutuyo sa Diyos. No, gibasa nato sa Ephesians, ginpahibalo ni sa Dios sa tanang kaalam, no? O sa tanang kahibalo, no? Iyahaning gipahibalo dili lang kay naeskwelahan ni or something, mga kaigsunan, pero sa tanang kaalam sa Dios, sa tanang ihibalo sa Dios, gipahibalo niya kanato, mga kaigsunan, because God wanted us to bless, no, spiritually, more spiritually, mga kaigsunan. Gusto niya kitang i-bless more spiritually. That's why dapat makita nato that we are blessed more spiritually, more than natural things. We are blessed by God, by natural things, I believe, but kinahanglan mabal-an nato nga mas gi-bless ta sa Dios spiritual, mga kaigsunan. Hallelujah. Because we are spiritual people in God. That's why natandog ko ang sa giingon ni Brother Abby sa una nga we cannot limit the working of God. There could be miracles, there could be signs in the working of God in our midst. Depending lang kung paano nato spiritually gi-approach ang Ginoo, mga kaigsunan. Paano nato siya ginbantayan sa atong kinabuhi spiritually. No?
Because wala na siya nagkuha, nga wala ta nagtuo, nga wala na tribulation, tawhay ang tong kinabuhi. Dili tawhay ang kinabuhi, mga kisunan, bilang Kristohanon ka. No? But God could do something more, could maka-work out o Ginoo, something miraculous imong kinabuhi. Hallelujah. Because you are spiritual. Giingon niya sa Christians, no? Ang katong mga mga espiritual, dili na sila makatindog sa mga espirituhanon kay samtang sila nag-spiritual, gi-discern na silang daan, mga kaigsunan. Hallelujah. That's why we are serving God, no? In a spiritual manner, nga kita mga spiritual person kita, mga kaigsunan, no? I believe we can connect that. Ang nahitabo ni Kim, that is miracle. Makakonect ta diha, mga kaigsunan, that is God's spiritual miracle sa kinabuhi, no? Sa atong isuon, no? Hallelujah. No, ako lampasan ang mga quotations, no, because again, gusto nato nga mangin personal ang mensahe, mga kaigsunan, no? Sinugdan ang Diyos, may katuyuan siya, no? And His will, no, may katuyuan siya, and He is trying to work out those things bilang mga purposes. O samtang gina-work out na niya, mga kaigsunan, nagakalipay gid ang Ginoo. No? Nagakalipay gid ang Ginoo sa atuang kinabuhi samtang kita naga-work out sa atuang pagpangalagad. Hallelujah. Amen. And this is the will of Him that all the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will no wise cast out. For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Even Jesus Christ submitted Himself to the will of the Father. Hallelujah. And this is the Father's will, which hath sent me, that all of which He hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the very will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Hallelujah. No? That's on the portion of everlasting life. No? Kung message believer ka, especially kung na-open ang seal, mga kaigsunan, what's been revealed is the everlasting life, the Zoe of God. Huh? That's why it is a great typos, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, nga na-reveal sa atua ang pag-change sa atuang kalag. Because this is a typos sa atong kinabuhi. No? This is the working of God sa atuang kinabuhi. Nga moabot siya, He will baptize us with spirit and with fire, no? To consume us, not only our own soul, but our own thinking, mga kaigsunan. No? It's a message kung lantawo nimo nga naa sa atong sulod, but it will reflect outside sa atong kinabuhi. Hallelujah. We are a privileged person, mga kaigsunan. Pangamuyo pa lang ganina, pribiliyo sa Diyos, kining atong mga gipangbuhat, kining atong pagpanahon, kining atong pagpangalagad. Pangamuyo pa lang, ato na nang ginasaysay, we are a privileged person. Hallelujah. No? That's why we are so thankful when we know how God, no, is doing diri sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Whatever the affairs, no, sa atong kinabuhi, God knows it really well, mga kaigsunan. Because on the matter of Zoe palang daan, God has sent it over sa tuang sulod. Hallelujah. That's why it will give us the typos, mga kaigsunan.
It will really give us the foundation nga atong ginakanta nga so sure nga sa atong pagpangalaga di gyud ta mapakyas, di gyud ta put in a shame mga kisunan. Hallelujah. Because on the final day, kabalo gyud ang Ginoo kung kinsa ang iyahang mga iya, and he should no wise cast out. Wala say ilose mga kisunan. That I should lose nothing, but he will raise up us in the last day. Hallelujah. Oh? Amen. Di na lang ako basahon. Oh? Whom he did foreknow, predestinate, he called, justified, glorified. All things work together for good to them that love God, and to them who are called according to His purpose. That's why kanunay kita nagabalik sa purposes sa Ginoo, mga kisunan. Hallelujah. No? Kahigugma kita sa Diyos, ang purposes sa Diyos, naadiri ka nato. Hallelujah. No? Philippians 2 verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Amen? That's why will, purposes, and pleasure of God. Atong mensahe karon nga biyo mga kisunan, will, purposes, and pleasure of God. Oh. Dili day kita. It is God which worketh in us, in you, both to will and to do of His good pleasure. Hallelujah. Oh. That's why there's an innate something sa ato ang sulod nga mga lagad ka, amen, na akay mabatyagan nga satisfaction sa imong pagpangalagad. Oh. Because it's just fulfilling something in our inside. Because God has already planted a word on the inside of us, mga kaigsunan. Hallelujah. Oh. That's why, according to Brother Branham, power of transformation, that's what we all want to do, is be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of our mind. To do the perfect and acceptable will of God. Para himuon kuno ang acceptable will sa Ginoo. Now that we have been saved, as we are, that we have been filled with the Holy Spirit, as we have. Amen? Could you claim, mga kisunan, by faith, na napunan ta sa Espiritu sa Diyos? Nga ang Diyos gitimbrihan ta sa iyang Espiritu, mga kisunan, could you claim by faith? Ngahing ana ang pagpatigayon sa Diyos at pagtagsa-tagsa kinabuhi. Amen. Now we want the mind that was in Christ to be in us, that we might be transformed from the natural things of life and be brought into the perfect will of God by transformation of God's Spirit by His Word. I know my Redeemer liveth, and God's purpose can never be defeated. Hallelujah. Just a basic wording, again, sulti sa atong manalagna, mga kisunan, which we know by the Scripture. Iyon siya, God's purpose can never be defeated. There is nothing can defeat it. Walay makaperdi. Amen? Would you say amen, mga kisunan? Why makaperdi sa counsel? Why makaperdi sa purpose sa Ginoo? So how happy ought we to be today, resting upon the beautiful revelation of the Word of the living God. Resting on the revelation of the living God is worth attending, mga kaigsunan. Hallelujah. Amen? Ang paghibalo, ang pagkinabuhi sa revelation nga nahamutang sa itong panahon, mga kaigsunan, is so worth attending. That's why we love to go fellowship. Amen? Bisan layo kay Balawan, we love to go Bayawan, mga kaigsunan, because of the fellowship, not the Bayawan itself. Hallelujah. Oh? So how happy we are
No? We ought to be today resting upon the beautiful revelation of the Word of the living God, that there is neither things present nor things to come. There's no sickness, no sorrow, no death, no perils, no nothing can separate us from the purpose of the living God. Hallelujah. No? Upon reading on this word, this line, mga kaigsunan, no, nga gisulti man lang gali sa itong manalagna. Hallelujah. No? Usahay mabatian nato sa mga preaching, sa uban yung mga preachers. It will impact us, it will impact somehow. Pero sa nagibasa nato ni mga kaigsunan sa mensahe, no? Makaingon ka nga there's a great impact sa itong kagalingon, no? Just merely reading ang ingon diri ni Brother Branham, God's purpose can never be defeated. No? That is how we respect the word of God through Brother Branham, sunan. We do not, no? We do not mimic the word, no? Or we do not parrot the word, mga kisunan. We just give the authority to say something for us. Hallelujah. When we read what the prophet have told, mga kisunan, we just want the authority to told something diri para kanato, mga kisunan. Hallelujah. Because he is a man sent from God. Amen? That's why we are blessed that we had been given a prophet sa atong panahon, mga kaigsunan. Amen? I hope nga inyong ginang na-internalize sa inyong kaugalingon, mga kaigsunan. How deep you follow the message through Brother Branham. We do not extol the person, mga kaigsunan, or exalt the person, Brother Branham. Hallelujah. But when we read His word, it just gave us the authority to know who we are, mga kaigsunan, kung giunsa ang Diyos ni sulti pinaagi sa iyahang manugbaba. Amen? Diha rata, mga kaigsunan. No? Ang presidente abi mo, ingon mo nga bulahan ka. No? Or something nga makapalipay nimo. Malipayon jud ka, presidente na. Pero ang man sent from God, giingnan ka nga bulahan ka, kay gipadaygan ka, kaysa wala pa matungkod ang kalibutan, gipili ka. Lipay kayo taana, mga kaigsunan. Hallelujah. Oh? Because the authority of Brother Branham was given to him also by God, mga kaigsunan. Bisan si Kristo, wala ning kuha siyang kaugalingon nga authority. He just bear the word of God. Gidalaran niya ang pulong sa Diyos. No? By what authority? Imuhan ng giwali, gipangutana si Jesus. No? And it's the same thing, mga kaigsunan, sa ato ang manalagna today. Nga daghan kayo mga controversy nga gipangbato sa iyaha, mga kaigsunan. Hallelujah. Pero I hope nga dili ta apektado ana nga mga bagay. Nagapadayon kita sa pagpangalagad, malipayon kita, mga kaigsunan. And that's all we want to know, how God, no, express His word, because mensahe ni sa tuang panahon. No, do nga nawala na atong mensahidor, pero ang message gapadayon pa, mga kaigsunan. No, hantod ma-accomplish niya iyang purpose sa Dios nga iya ning ginpadala ang mensahe para sa tuang panahon. Hallelujah. No? So what God has imagined in His mind and what God has purposed in His heart to bring to pass, there's no demon, there's no power, there's no nothing ever can separate God's great, immortal, eternal plan. It must be as God has said. Kinahanglan kung unsa ni gisulti sa Ginoo, mga kaigsunan. That's why niingon si Paul sa 2 Timothy 2:19, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, that the Lord knoweth them that are His, mga kaigsunan. Hallelujah. That's the mystery of His will. No? Nga ginpadayag ang Diyos kabalo kung kinsang iyaha, mga kaigsunan. And let everyone that name it, tanawang wording ni Paul, mga kaigsunan, and everyone that name it the name of Christ depart from iniquity. Sunod dayon ang kinabuhi, mga kaigsunan. Hallelujah. Not just you know that you have been chosen from the foundation of the world,
But after that you know that you have been chosen, that Christ died for you, how will you react to it? O, paano ta mo react, ana, mga kisunan? Paano nato ikabuhi na, mga kisunan? O? Depart from iniquity. Hallelujah. 1 Peter 1 verse 13, wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Di gyud mawala ang pulong, mga kisunan. No? That's why the greatest nga encourager sa atong kinabuhi is the Word of God. Is how God patent His Word sa ato ang kinabuhi. No? Kung diin ka ginplastar sa Dios, giunsa pagsulat, pag-engrave sa Dios, hallelujah, sa imuhang ngalan, sa iyang mga kamot, how God patent it, no? Dili mawala ang pulong, dili mawala ang revelation. That's why, amen, grasya sa Ginoo, nga enough ang ato ang revelation to push us to live godly in the sight of the Lord, mga kaigsunan. Amen? Dili ba enough ang pulong sa Dios to push us para iduso ta nga magkabuhi alang sa Ginoo, mga kaigsunan? I believe it's overflowing. Naghinubra ang pulong sa Dios for us to live the Word of God, mga kaigsunan. Hallelujah. No? Okay. The revelation of Jesus Christ as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. That's why in Romans chapter 12, gibasa man ni Pastor, mga kaigsunan, when Paul finished preaching sa Romans chapter 1, sa Romans chapter 5, sa Romans chapter 6, sa Romans chapter 9, sa Romans chapter 8, mga kaigsunan, therefore I beseech you, brethren, hallelujah, by the mercies of God, that ye may present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Hallelujah. No, are we doing service to the Lord, mga kaigsunan? Amen? How we will do service to the Lord? Simple ra ang kangyan nga pattern kanunay. When you do serve your fellow brother, fellow sister, you are serving the Lord. Because on the matter of how you serve your brethren, mga kaigsunan, diha ginapadayag nimo ang gugma nimo sa Ginoo, mga kaigsunan. Amen? Hallelujah. Kung dako ka gugma sa Ginoo, dako ka gugma sa atong isig ka igsuon, mga kaigsunan. Hallelujah. No? That's why when one brother is affected, when one brother is down, nagabatsyag ang tibuok nga iglesia, mga kaigsunan. I hope dili na mawala nga kumbaga ibutang nato pamaagi, no, sa iglesia, mga kaigsunan. Especially nga kita ang iglesia sa buhi nga Dios. Hallelujah. No? How we could serve one to another is how God, no? That's why kung gi-quote nato last time, what is eternal life? No? According sa atong Prophet Brother Branham, no? One of the measures nga iyang gihatag sa eternal life, no? No? Is gani? Is serving others, is living for others, mga kaigsunan. Hallelujah. That's others, not others, but it's our brethren. Amen? So that is what we are doing today, mga kaigsunan, in this hour. Padayon kita nga nalagad sa Dios. Amen? Kuyog ang mga kaigsunan nga malipayon pod nga nalagad sa Ginoo, mga kaigsunan. Hallelujah. So dalaygon ng Dios, no? Panindog kita, no? Akong basahon ang gibasa nako kanunay, no? The great shining light. Is to be reminded with this, mga kaigsunan, no? But it gives us consolation to know this, that we do not hold our destiny. Of course, we know this, mga kaigsunan. Kabalo na kita sining quotation ni Brother Branham, no? God holds our destiny, and He has ordained it to be so. Oh, what a purpose. What a will, mga kaigsunan.
nga sa iyahang pag-ordain ani, sa iyahang pagmugna ani, magsunan before the foundation of the world, hallelujah, ginordinar niya nga mahitabo gyud sa atong tagsa kinabuhi. And nothing will ever interrupt the program of God. We are bound to arrive. Hallelujah. No? Yan ang Diyos, mga kisunan, sa pagpatuman sa iyang mapulong diri sa tuang kinabuhi. No? We will arrive at the perfect will of God in our lives. Hallelujah. Are you happy, mga kisunan? No? That's the very thing nga atong mabatyagan nga may kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo, mga kisunan. No? Ang tao ni mo ang kalibutan, others is doing it by business, others is doing it pagpangalagad sa Ginoo by some leisures of time, or other doing it by some cultures and traditions, mga simbahan sa Sabado or Domingo, kay tungod adlaw nga Domingo dapat manimba, but we go beyond deeper, mga kisunan. We possess beyond deeper anak ng mga common nga mga butang, mga kasunan. Hallelujah. And every time nga atong i-reflect ang atong kaugalingon, no, diha sa pulong sa Ginoo, diha sa tiilan sa Ginoo, mga kasunan, no, it will give us the consolation. Amen. It always give us the consolation. Hallelujah. Nga murag butang nga naa kay gibuhat, nya gitagaan ka reward. But in the first place, God do it for you. Jesus Christ do it for you and me. Hallelujah. And He just gave us a consolation to know these things, mga kaibigan. Hallelujah. That's why we are happy. We are serving the Lord with legacy. No? Nga sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, there is always that pattern, mga kigsunan, nga ang gasunod ka nato makakita how the way we live, how the way we approach God. No? Ang mga kaigsuunan, no? Ginahandom sa mga kaigsuunan. Amen. Dapat ipakita nato na sa tuang kinabuhi. No? Dapat i-display nato na sa tuang kinabuhi, mga kaigsuunan. Just leave your legacy, no, sa ato ang pagpangalagan, because again, this world is not our home. We are just a vapor in the wind, here today and gone tomorrow, mga kigsunan. Amen? So what all this life to give us, amen, is the experiences that we have in serving the Lord. That the happy moment nga nangangalagad ta sa Ginoo, mga kigsunan. The fellowship that we have, the every Wednesday fellowship that we have, the every Sunday fellowship that we have, mga kigsunan. Hallelujah. Dili lang sa tuang mga kaisunan, but on other, no, sa atong mga outreach work, mga kaisunan, hallelujah. It's all program, it's all determinate counsel of God working in our ways, working in the amen, in all for the glory of God sa atong kinabuhi. Hallelujah. This is a very simple messages, mga kaisunan, very simple talk, but it gives me a reason to rejoice in the Lord. Hallelujah. I hope lahi-lahi man ta og pamaagi ang Ginoo nagpabatyag kanato, mga kaigsunan, no? I hope God is also dealing with us individually sa atong kinabuhi. Amen. And do not neglect God's dealing in your lives. The small voice that God's dealing in your lives, mga kaigsunan. No? Now na itong ginabasa na ni Brad Manny, there are so many voices in the world worth attending for, mga kasunan. Nga pwede unta nga mauni, pwede unta nga mauna. Hallelujah. But there is one small voice nga naa sa sulod nimo, knocking always to open your door towards the beauty of God's manifested word sa atong kinabuhi, mga kasunan. No? There's a beauty in serving the Lord. I really believe it. There's pleasure, mga kisunan, in serving the Lord. Hallelujah. Nalaygon ang Diyos. Amen. As we come to the closing, hallelujah, of His Word. Amen. Oh, sing the song, Redeem How I Love to Proclaim It. Amen.
Kuha sa tag-lyrics. Redeem. No? And that I believe the title is Redeem. How I love to proclaim it, redeemed by the blood of the Lamb, redeemed through His infinite birth. Hallelujah! His child and forever I am. Redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus. No language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me, that He continually dwells. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, His child and forever I am. I think of my blessed Redeemer. I think of Him all the day long. Hallelujah. I sing, for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Hallelujah. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, His child and forever I am. Last stanza. I know I shall see Him, His beauty, the King in hosts long I delight. Oh, lovingly guard, wow, hallelujah, yes, Lord, and give it His song in the night. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, His child and forever I am. One more time, Brother Money. Redeemed by the blood of the His child and forever I am. His child
Thank you, Lord, for giving us a message tonight. Na nagapa-left up sa aton mga kasing-kasing aksyonan to push forward. To push forward. Hallelujah. Sa pagpadayon sa sining calling aton katuyuan sa Ginoo. Hallelujah. Oh, praise God. I know na bless kitang tanan by the message that our brother. Oh, ang tanan nga himaya kadungganan atong gibalik sa Ginoo. Ang aton mga expectation, praise God, sa sining nga gabi isugata sa Ginoo. Amen. Nadumduman ko sining nga gabi isang pagwa namon sa balay kay si Jaira nagmotor. Kami ni message naglakat lang. Ambal ni Jaira. Angkas lang mo, angkol, ang auntie. Niko, malakat lang kami. Siya kaluoy ko ninyo, malakat man mo. Niko, ha, luoy? Sa Escalante, ginalakat lang ganin namon to proting layo, ah? Pila lang katikang maisip, church na dayon, luoy? Anyway, naintindihan akon si Jaira nga. Naara man lang mahapos-hapos nga hindi nato nimuon. No? Praise God. Patanan ang imaya sa atong Ginoo. Amen. Praise God. Naghihatag sa Diyos ang iya pulong. Siling Branham, God gave His word and He expect His children to receive it and to obey it and to live by it. Hallelujah. That is just the purpose of the message, the word of God. Iya ginhatag ini para nga sa iya kabuton kita magalakat makauturan. And He sent His Holy Spirit, hallelujah, to quicken this word, hallelujah, in order for us to manifest this word. Amen. We know nga, di man mapugan ang pulong makaigsunan. Once i-quicken ini sa balaan ng Espiritu, then the word is going to manifest itself in the life of God's people. Hallelujah. So thank the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Wala pa maabot ang aton paglakad makauturan na sangkapan, kindugagan sa Ginoo ang aton mga sigla ang aton kasibot. So just pray sa aton kami nga paglakad. Ang Ginoo gud amo ang magauna sa tanan, supply sa tanan, labi na sa ato ang mahal nga pastor. Amo kay uyat sang dako nga bahin sa sini nga mga likuton samtang paabot kita sinang adlaw sa pagkari sa aton mahal nga Ginoo. All is praise God. All must be done in the glory and for the glory of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. So to close our service tonight, amen. Itong ambahonan ng sanay kambahanon, and after the songs, kung yun sinunoy abi to lead the prayer, prayer of benediction, and hallelujah. Praise God, hallelujah. Let's sing a song. Oh, it is Jesus in my soul. For I have touched the hem of His garment, and by His blood He made me whole. Hallelujah. Oh, it is Jesus. Yes, Lord. Yes, it is Jesus. It is Jesus in my soul. For I have touched the hem of His garment. For I have touched the hem of His garment, and His blood has made me whole. And His blood has made me whole. Let's sing it again. Oh, it is Jesus. Yes, it is Jesus. Yes, it is Jesus. It is Jesus in my soul. For I have touched the hem of His garment, and His blood has made me whole. Oh, I believe God, I believe God. I believe God. I believe God.
mo Diyos nga labing balaan. Lord, salamat sa sining takna Ginoo sa pagtakop namon sa sining serbisyo Ginoo. Salamat sa mensahe nga napadangat mo sa imong mga kanakan. Salamat Lord sa kabuhi ni Brother Dave nga ginagamit mo Ginoo sa sining nga iglesia. Kay Ginoo ikaw pa dayon mag-aupod sa among brother Ginoo, magasangkap siya kinabuhi Ginoo, maging vessel Ginoo sa hatag Ginoo sa imong pulong sa sining nga iglesia Lord. And we pray man Ginoo sa tagsa-tagsa nga yari diri. And we thank you Lord nga napunan mo ang amon nga tigipusoon Ginoo. So that message Ginoo nga madalom Ginoo kung amon pamalandungan Ginoo kung gaano mo kami tawag Ginoo sa sining nga pangalagdan. Salamat Ginoo nga na-remind kami sining nga gabi nga ang pagtawag sa amon imo kalipay Ginoo, i-desire gali sa imong tagipusoon Ginoo nga kami nga mga katawhan Ginoo sa sining nga katapusan nga panahon Ginoo imo gin tangduan Ginoo sa isa ka purpose kag ina Ginoo sa pag-recognize Ginoo sa imo pagka-Dios sa among mga kinabuhi Ginoo. Pag-recognize Ginoo sa dakong plano nga imo tago sa imo kagalingon Ginoo sa wala pa napasad ang kalibutan. Pagsalamat Lord sa sining gabi, biskan pa sa among pagtakop, sa among pagpuli Ginoo. Ikaw Ginoo magabantay sa mga tiil sa imong kanakan, makalabot kami sa among balay. Safe and sound. Subo man Ginoo sa among mga kotoran nga sunod sa live streaming Ginoo. Salamat sa technology Ginoo nga padayon imo ginagamit. Ngang imo nga pulong Ginoo malabot Ginoo sa imong mga kanakan nga may kauhaw Ginoo sa pagpamati sa imong pulong nga nagagawa Ginoo sa sining nga iglesia Lord. Kagamo ginauli ang tanan yung pagpasalamat. You deserve all the praises and the glory in the mighty name of our Lord